natin sa system natin. Nasabi ko na. Ganda lang kasi nalalaglag yung slider piece. Kailangan na umuusad tayo sa takbo ng ating motorsiklo para may dumudulas or Alright guys, nandito na tayo sa daang ito. Tinatry na natin itong motorsiklo natin na may bagong flyball. Ayun. Hey everybody! Welcome back again to our YouTube channel. So nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong vlog at panibagong video about sa ating pagmumotorsiklo. At ang main topic ng ating dito sa panibagong vlog na ito ay tungkol sa do-it-yourself video na gagawin natin mamaya, which is magpapalit tayo ng isang klaseng pyesa para dito sa ating motorsiklo. And before we get started, let's do this amazing intro again. So ayun nga, pag-uusapan natin or main topic dito sa panibagong vlog or panibagong video natin is all about do-it-yourself, which is magpapalit tayo ng isang klaseng pyesa dito sa ating motorsiklo. At ang pyesang yun ay matatagpuan sa CVT transmission ng ating motorsiklo, which is usually napupudpod o kailangan talagang palitan yung pyesang yun para maging smooth at reliable at may consistency ang takbo ng ating motorsiklo habang nagmumotorsiklo tayo sa kalsada. So last time nga ay may ginawa tayo dito sa ating motorsiklo, which is nagpalit tayo ng langis, which is yung pinalat ng langis. Last time ay yung Shell Advance long ride, which is 10W40. Pinakita natin dun sa video nito last time ng mga unboxing, pag-review at saka mga tutorials about how to change the engine oil of this kind of motorcycle. So kung hindi mo pa napapanood yun or interesado ka sa ganung video, maaari mo itong balikan sa playlist ng channel na ito na may title na DIY Tutorials and Reviews. And by the way, kung bago ka lang or interesado ka or napadaan ka lang sa channel na ito, pakihit naman or pakiclick naman ang subscribe button and notification bell para makareceive ka palagi ng mga latest updates and videos sa channel na ito. And we have also some social media pages like Facebook, TikTok, Pinterest na available yung mga content natin dito sa mga pages na ito. And maraming salamat po sa mga new subscribers, followers, and also to our loyal supporters na sumusuporta pa rin talaga sa channel na ito. Maraming salamat po sa inyo. So ipagpatuloy natin guys to topic natin about do-it-yourself video. Alright guys, yung pyesa na tinutukoy ko nga na papalitan natin ay ito na nga.
nahawa ko na, ay flyball. Itong klaseng flyball na ito, yung brand niya ay MTRT. May timbang siya na 9G, 6 pieces. So samahan nyo ko guys para ilagay natin to sa ating motorsiklo at mag do it yourself tayo para ma-maintain natin ang takbo ng ating motorsiklo. Let's go guys! Alright guys, andito na nga tayo sa ating motorsiklo. At yun nga, ang main topic ng ating panibagong vlog at video natin ngayon ay do it yourself, which is magpapalit tayo ng flyball. So para mailagay natin itong na-purchase nating flyball ay kailangan nating baklasin or release ang mga parts na to, katulad nitong airbox, itong CVT crankcase. At kapag natanggal natin yon, may tatanggalin pa rin tayong isang mga pyesa doon, which is mga drive face at yung belt ng motorsiklo na to, which is part ng CVT transmission ng motorsiklong ito. So let's start guys at mag-backlash operation na tayo dito sa ating motorsiklo. Alright guys, ito nga, simulan na natin mag-operation backlash para masimulan na natin yung do-it-yourself video para may kabit natin yung bagong biling nating flyball, which is MTRT 9G. 6 pieces yung laman niya. Ito yung gagamitin natin mga tools para masimulan natin ng paglalagay na maayos. At itong ating do-it-yourself video, meron tayong mga wire wrench dito at mga tools na ganito para makompleto natin yung video ito or itong do-it-yourself video ito. Alright guys, pagpalit ng ating flyball dito sa ating motorsiklo ay mag-wear ulit ako ng PPE gloves para sure tayo na safe ang ating kamay. At also meron kasi akong may damage kasi itong aking kamay, kaya ako nag gloves kasi may FD ngayon ng kamay ko. So simulan natin baklasin muna itong airbox na to gamit tools na ganito. So start na. Alright guys, natanggal na nga natin mga tornilyo, so tatanggalin na natin itong airbox sa ating motorsiklo as usual. So natanggal na nga natin yung airbox dito sa ating motorsiklo. Sunod naman natin yung babaklasin itong crankcase na to or case na to, kung tawagin ay CVT transmission case, at may mga tornilyo sa mga paligid. Tanggalin na natin to guys isa-isa. Siya.
box dito sa may ano. Butit na check natin. Tanggalin natin guys ng crankcase. Tabi muna natin ito. So ito na guys, dito na tayo, nabaklakas na natin yung crankcase CVT transmission cover ng motorsiklo na ito. So kung makikita nyo, ito yung tinatawag na CVT pulley drive or CVT transmission. So makikita nyo, ito yung bell, pulley bell ng ating motorsiklo, kung saan ito yung responsive, nagbibigay responsive force para magbigay ng continuous variable movement dito sa makina ng motorsiklo natin. At ito yung babaklasin natin, which is ito yung drive phase at pulley. Nandito kasi yung flyball na pupalitan natin, na inspect natin kung talagang papalitin na siya. So kailangan nating tanggalin tong tornilyo na to. So sana matanggal na natin ang tornilyo kasi wala akong proper tools. So ang gagawin natin, hahanap tayo ng paraan para mabaklas natin tong tornilyong ito. So simulan natin guys. So first time kong gagawin to guys, itong do it yourself video natin para magpalit ng flyball. Sana magawa natin na successful para mapalitan natin or ma-inspect natin yung flyball dito sa CVT transmission na to. Sabi ko nga wala tayong proper tools. So ang ginawa ko, nanood ako ng ilang tutorial sa YouTube kung walang white tools anong gagawin. So minakita ako, lalagay tayo ng tornilyo dito. Then ito kasi yung pipigil sa pag-ikot nitong drive phase na to at pulley drive. So para matanggal natin successfully at hindi umikot to at makalas natin tong nut na to. So pagpatuloy natin guys pag operation baklas na to. Let's go. So yun guys, tanggalin na natin. Meron siyang washer yung drive phase. Ayusin natin to. Then meron siyang bushing. Tanggalan natin guys.
medyo okay pa naman yung mga pliable eh. Oh. May mga kantuhan na siya. May mga kantuhan na siya. Alright, sa pagkakataong guys, linisin din natin itong sa may transmission case na to. Kasi kailangan din siyang maging malinis. Total naman, papalit na buksan na lang natin. Linisin na rin natin. So, let's go guys, linisin na rin natin. Ito nga guys, nilinis ko na rin itong mga pyesa nito, which is yung pulley drive tsaka yung drive face. Ito yung pulley drive natin. Ito yung dito natin lalagay yung flyball natin, yung bago natin lalagay yung flyball, which is MTRT 9G. So ito pa natin guys yung bagong biling flyball. Alright guys, ito na nga, alisin na natin sa cover yung nabili natin flyball, which is MTRT NMAX Xerox MTRT flyball 9G. So ito flyball na ito ay pwede rin sa iba't klaseng motorsiklo, which is NMAX, Aerox, tsaka sa MIUI, which is ating motorsiklo. So ito na natin guys, ilagay na natin sa guys. So paalala lang guys, ang paglalagay kasi na tong flyball na to ay may tamang paglalagay dun sa pulley drive natin, kasi pagka hindi natin nailagay ito na maayos, possible magkaroon ng problema yung ating CVT transmission. So i-commit na natin guys yung flyball natin sa drive pulley or pulley drive ng ating ng CVT transmission ng ating motorsiklo. So ito na nga ang ating pulley drive at ilalagay natin. Papakita natin dito sa video kung paano maglagay ng kung paano to ilagay na maayos to MTRT 9G flyball. So nakikita nyo guys, itong flyball na to na hawak ko, may mga kantuhan yan. Yung isang side kasi medyo makapal yung pagkaka-coating nung parang pinaka ano yata to, ceramic kung tawagin. At itong isa merong hindi masyadong kita yung pagka bakal niya sa loob. So pagka ilalagay natin to sa pulley drive natin,
make sure na ilalagay natin ang tama at ganitong pag guys. Ayan. Ano guys, lalagay na natin. Guys, nilagay na natin to mga fly ball dito sa ating fully drive phase ng ating motorsiklo, which is parte ng pyesa na safety transmission itong motorsiklo na to. So ilagay din natin yung back plate nito. So ikakabit na nga natin yung slider piece dito sa may back plate. So paano ba ibalik to? So ganito yung pagkakabit niyan. Mo lang siya, pasok mo lang siya, yan, tatlo kasi siya, kailangan tama din yung pagkakabit nyo. Ganyan yung tsura nya. So kabit na, lagay na natin to sa may fully drive ng ating CVT transmission, yung sa may fly ball. Ayan guys, naikabit na natin yung flyball ng ating motorsiklo at saka itong backplate. So ikakabit na natin itong backplate dito sa drive phase ng fully drive ng ating motorsiklo. So ganito lang pagkakabit niyan guys. Dahan-dahan lang kasi nalalaglag yung slider piece. Kailangan na lang tama siya. Yun. Yan. Alright guys, pakita ko lang kung paano ikabit to. So ganito ang pwesto nya. Gawin nyo lang. Ayan, so sasalpak. Missing ano pa siya. Kabit na natin to. Kabit na nga natin guys yung fully drive at saka na may fly ball at saka yung base plate doon. So sunod natin kabit yung belt. Itong belt, ito yung parang pinakakadena ng CVT transmission na to para matransfer niya yung from this pulley belt, matransfer niya yung transmission power going to fully drive phase. Kasi doon yung nakakabit yung pinakamakina natin at itong pulley belt ay dito sa gearbox papunta sa gulong na motorsiklo na ito. So kabit na natin itong belt na ito. Then sunod naman, sinasinagamit natin yung belt, ikakabit natin itong pulley drive bits.
Ito natin guys. Naman. Ikabit na natin guys, naikabit na natin to. Kaya tatighten na natin tong bolts na to using our tools again. At kakalangan ulit natin siya na magic. So yan guys, naikabit na natin tong fully drive phase dito sa CVT transmission na paggilid ng ating motorsiklo. So ngayon, ikabit na natin tong mga ibang pyesa sa ating motorsiklo. Testingin natin pagkatapos natin may kabit lahat yung mga binaklas natin, katulad nitong gasket na to, case, tsaka mga tornilyo. Kabit na natin guys. Nandiyan.
airbox na ako. Alright guys, naikabit na nga natin itong transmission case dito sa ating motorsiklo. So sunod natin ikakabit ay babalik yung airbox ng ating motorsiklo. So ikabit na natin. Alright guys, naikabit na natin itong crankcase at lahat-lahat ng mga piyesa na tinanggal natin dito sa motorsiklo, pati itong airbox na ibalik na rin natin. So it's time na testingan na natin yung motorsiklo natin na may bagong flyball na MTRT 9G. So let's go guys. Hey guys, nandito na tayo sa labas. So ngayon, tetestingan na natin at tatry natin ang ating motorsiklo. Which is yun nga, nag-install tayo ng panibagong flyball which is MTRT flyball straight 9G. So samahan nyo guys para testingin natin tong bagong panggilid or bagong flyball ni Pikachu. Let's go. Alright guys, nandito na tayo sa daang ito. Tinatry na natin itong motorsiklo natin na may bagong flyball. At tumahanap lang ako ng tempo. At unang-una kong pag-release talaga ng throttle dito sa ating motorsiklo, talaga namang nabigla ako sa pagbabago ng takbo ng ating motorsiklo. Na makaikot, butit walang masyadong sasakyan dito. Talagang naulan pa. Shit, magsundan ko lang. Ko ng throttle. Ikot lang. Hindi pala ako pwede dumaan doon. Hindi pala ako pwedeng dumaan doon. Kung ako yun nandito sa nag-aantay dito sa traffic na to ay yun nga, share ko lang kung bakit ako nagpalit ng flyball. Nakakaramdam na kasi tayo ng panginig or pagbabibrate dito sa ating motorsiklo. Yan kasi yung sun signs para palitan na itong piyesang to. And pangalawa, ayun nga, pagka umuusad tayo sa takbo ng ating motorsiklo, parang may dumudulas or tumutulak sa iyo na kung ano ba yung bagay na yun ko. So ibig sabihin nun talaga papalitin na yung piyesang yun. At itong flyball na ito na nabili natin sa isang motorcycle shop.
So dito na nagtatapos sa panibagong vlog at panibagong video sa channel na ito. At muli ito si Mark Motovlogs. See you again guys.